Alright, so good day po sa ating lahat. Once again, I'm Coach Russell Bernardo and also an Executive Marketing Director, Life License, and Certified Associate Financial Planner dito po kay IMD. So now, I want to tackle with you that yung tinatawag nating two season or yung dalawang panahon na pwedeng dumaan sa buhay po natin. So now, ano nga po ba yung dalawang panahon na pwedeng dumaan sa buhay natin? So, pag-usapan po natin yan ngayon. Okay? Yan. So, ito po yung tinatawag nating two season or dalawang panahon na pwedeng mangyari sa buhay po natin. Number one, or yung una, is tinatawag nating productive years. Okay? And then yung pangalawa is yung tinatawag nating non-productive years. Now, start muna tayo dun sa tinatawag nating productive years. Ito yung time na kung saan, unang-una, may income ka pa. Pangalawa, malakas ka pa. Okay? Pero ito po yung pinaka-importante. Kasi we have time to produce and we have time para makapag-prepare. Pero ito po yung nakakalungkot sa lahat. Kasi bakit? Yes, tama po tayo. Meron tayong naipoproduce. Meron tayong sinusweldo. Meron tayong nagiging pera every month or kung kailan man po tayo sumusweldo. Pero kapag pinag-uusapan na natin yung tinatawag na prepare, meron po ba tayo? Or sa madaling salita, meron na po ba tayong napaghahandaan? Kasi some of us is ekis pagdating sa preparation. Is ekis pagdating sa pag-iipon. Question, ikaw na nanonood ngayon, may ipon ka na ba? May nai-prepare ka na ba? Kasi bakit? Darating yung time na mapupunta po tayo dun sa non-productive years or yung pangalawang season na pwedeng dumaan sa buhay po natin. Unang-una, pagdating ng season na to or nung pagdating ng pagtanda natin, unang-una wala na tayong income. Nakakalungkot sa lahat, mahina ka na. Baka mamaya wala nang tumanggap sa yung kumpanya, wala ka nang mapagtrabahuhan. San ka ngayon aasa? Kanino ka aasa? Kaya nga, question ko sa inyo kanina, meron ka na bang na-prepare? Meron ka na bang naipon? May na-save ka na ba? Ikaw sa sarili mo ang makakasagot niyan. Now, kung hindi ka mag-prepare, sa tingin mo, pagtanda mo, sinong aasahan mo? Pagtanda mo, kanino ka hihingi ng tulong? Kung wala ka ng income, 'di ba? At sino yung pupurwisyuhin mo? Kaninong sweldo ang kukuhanin mo? Nauunawaan po ba natin? That is the importance of preparation. Kung wala kang preparation, kailan ka pa magpe-prepare? Kailan ka pa mag-iipon? 5 years? 10 years pa? 15 years pa? Baka uugod-ugod na po tayo nun. Itanong po natin yan sa sarili natin. No? Kung ikaw yung tao na nakikinig ngayon, tanong mo sa sarili mo, may nai-prepare ka na ba? May napaghandaan ka na ba? And lastly, may naitanim ka na ba? Kasi kung wala kang maitatanim ngayon, sa tingin mo pagdating ng panahon may aanihin ka?
Sabi ko nga kanina, sa tingin mo, 5 years from now, 10 years from now, or palilipasin mo na naman ang 15 years nang hindi ka pa rin nakakapag-ipon. Pero for sure, kung ngayon may naitanim ka, kung ngayon magtatanim ka na, magsisimula ka ng magtanim, imaginein mo, 5 years, 10 years, gano'n na kaya kalaki at kadami ang bunga niyang tinanim mo. No? So yun po yung kulang sa atin. Wala po tayong preparation na ginagawa. Ang ginagawa lang natin, trabaho lang tayo ng trabaho, but in the end of the day, wala po tayong naipe-prepare. Trabaho lang tayo ng trabaho, napapagod lang tayo araw-araw, pasok, gising, tulog, pasok na naman, 'di ba? So ano po yung cycle na ginagawa natin sa araw-araw? Tapos income, and then in the end of the day, wala pa rin tayong naiipon. Wala pa rin tayong naipe-prepare. Wala pa rin po tayong naitatanim. Tanungin po natin yung sarili natin. Okay? Imaginein po natin, kung wala kang maitatanim, wala kang maipe-prepare ngayon para sa future mo, malamang po, pagdating mo ng non-productive years, so totoo lang po, hindi po pwede na hindi ka pagagastos. Kasi habang tumatanda tayo, habang tumatagal tayo dito sa mundo, malamang po, pataas din ng pataas ang expenses natin. Palaki ng palaki ang expenses natin. At pamahal din ng pamahal ang mga bilihin habang lumilipas ang mga panahon. Question, pagdating mo sa non-productive years, wala ka ng income, sa tingin mo, kanino ka aasa? Kaninong income ang uubusin mo? Sino ang pupurwisyuhin mo? Sino ang pahihirapan mo? Itanong mo ulit yan sa sarili mo. Income ba ng anak mo na pinag-aral mo? Income ba ng kapitbahay nyo? O income ng mga kamag-anak mo? Kasi in reality, let's try to check tingnan nyo po. Grocery, mga pagkain, hindi naman po pwede na hindi kakakain. Kahit wala ka ng income, kailangan mong kumain. Pero ang problema, since wala ka nang income, kanino ka kukuha pambili ng pagkain mo? Another thing, expenses mo monthly, kuryente, tubig, expenses monthly, kanino mo ulit kukuhanin yan? Wala ka nang income. Nasa non-productive years ka na. Ito po ang pinakamasaklap sa lahat. What if kung magkasakit tayo? Yung check-up, yung maintenance mo, yung mga gamot mo, paano kung totally nagkasakit tayo? Na-admit tayo sa ospital. Sa tingin mo, sinong gagastos sa ospital? Sa tingin mo, sinong sasalo sa mga medical expenses mo? Kung wala ka pong na-prepare. Kung X tayo dun sa preparation. Again, sabi ko nga sa inyo, yung na nanonood ngayon, tanungin mo yung sarili mo. May na-prepare ka na ba? Or may naitanim ka na ba? Kasi kung hindi ka po magtatanim at palilipasin mo ng palilipasin ng oras, hindi ko po alam kung ano ang magiging kakahinatnan ng future natin. Hopefully, naunawaan mo, naintindihan mo kung ano yung gusto kong iparating sa'yo. Di ko po ito sinasabi para sa akin, it is for you.
para mag-prepare ka, para makapaghanda ka. Okay? At alam nyo po ba na base na po ito sa governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Benjamin Diokno. Imaginein po natin, 87% sa mga senior citizen ang walang sapat na retirement savings. Or sa madaling salita, tumatanda na lang po sila ng walang ipon or tumatanda ng hirap sa buhay. Ikaw po na nanonood ngayon, gusto mo ba na dumagdag ka pa dito sa 87% na hirap sa buhay? Or gusto mo na ngayon pa lang, habang malakas ka pa, nakakapag-prepare ka na po? But again, nasa sayo lahat ng desisyon. Lahat ng aksyon is nasa sayo po. Kasi, imagine na lang po natin or tingnan na lang po natin mga parents natin, lolo't lola natin, tito or tita natin, question, nasaan na po sila ngayon? Nasa 87% na wala silang retirement savings? Or nakapag-ipon sila? Diba? So, wag na tayong lumayo. May naiprepare ba yung mga kakilala din natin na tumanda na lang po? Sa tingin ba natin, gusto din natin na maging kagaya nila? So, nasa sa inyo po. Kung gusto nyo na maging hirap po tayo sa life. At ang gusto lang po namin, mapaghandaan nyo yung mga bagay na pwedeng mangyari sa real life situation mo po. Kasi, kung hindi yan mangyayari, malamang po, aasa na lang tayo sa mga anak natin, aasa na lang tayo sa gobyerno, aasa na lang tayo dun sa mga tao na nakapaligid po sa atin. Na hindi naman 100% makakaasa ka sa kanila pagtanda mo. The only thing na aasahan mo pagtanda mo kung may naiprepare ka po. Yun yung madudukot mo. Yun yung pwede mong kuhanin para i-sustain sa mga pangangailangan mo. Pero kung wala kang napaghandaan, malamang po, hindi natin alam kung saan or kung kanino tayo lalapit para lang may sustento sa mga pangangailangan natin araw-araw pagtanda po natin. Hopefully, naunawaan nyo po to, naintindihan nyo po at naitatak po natin sa mind natin kung gaano kaimportante yung tinatawag na preparation. Okay? And now, gusto ko po na malaman nyo na gusto po natin na maputol na yung tinatawag nating poor cycle sa pamilya natin. No? So ano po ba yung poor cycle? I-explain ko po sa inyo ano yung tinatawag na poor cycle sa ating pong pamilya. Let's say for example, ikaw na nakikinig ngayon, sabihin na natin nakagraduate ka or sabihin na natin na nagtatrabaho ka na ngayon or may income ka na ngayon. Malamang kung ikaw yung tao na may income na, syempre, kailangan mong suportahan yung parents mo. Or pagbabalik ng utang na loob sa kanila. And of course, na darating yung time na magkakaroon din po tayo ng sarili nating mga pamilya. Of course, pag nagkaroon tayo ng sarili nating pamilya, hindi din pwede na hindi na lang natin susuportahan yung parents natin. Ngayon, madadagdagan na yung susuportahan natin,
parents natin, of course, asawa, at yung mga anak natin. Tama po ba? Ito na po yung pwedeng mangyari sa atin. Kasi in this situation, hindi mo na maiisip na mag-prepare ka. Hindi mo na maiisip na maghanda ka para sa future mo. Kasi ang dami mo nang sinusuportahan. Hanggang sa pagtanda mo, aasa at aasa ka na naman sa mga anak mo. Kasi hindi ka naghanda, hindi ka nag-prepare. Kasi sumusuporta tayo sa parents at nadadagdagan ng nadadagdagan yung responsibilidad natin. So ngayon, yung anak mo, malamang, gagraduate din po yan. And syempre, since ikaw wala kang napaghandaan, hindi ka nakapag-prepare, hindi ka nakapaghanda, aasa din tayo dun sa mga anak or dun sa pinag-aral natin. Syempre, yung anak natin, susuportahan ka ngayon. And alam niyo po ba, ganun din yung cycle na mangyayari. Pag sinuportahan yung parents, malamang po, magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya, susuportahan ka, and of course, pati yung mga asawa niya or yung asawa niya at yung mga anak niya, susuportahan niya din po. Tama po ba? So now, since ganun din yung cycle na nangyari, hindi din siya nakapag-prepare. Anong mangyayari? Pagtanda niya, aasa at aasa pa rin siya sa anak niya. Ngayon, syempre, eto na ngayon, yung apo mo. Nakagraduate na, malamang, ganun din, since walang na-prepare yung anak mo or yung parents niya, so malamang po, yung apo mo, ang mangyayari, susuporta din siya dun sa mga parents niya. Now, ganun na naman. Magkakapamilya siya, susuporta pa din dun sa nanay at tatay niya. And syempre, pati yung pamilyang ginagawa niya, susuportahan niya din. Hanggang sa tumanda na naman po siya nang walang na-prepare, walang napaghandaan, aasa na naman po sa mga anak niya. That is the poor cycle na paulit-ulit pong nangyayari sa life po natin. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, tingnan na lang natin yung parents natin, tito at tita natin, at yung mga tao na nakapaligid sa atin. May napaghahandaan na po ba sila? Or naandun pa rin po ba tayo sa tinatawag na poor cycle? Kaya po kami naandito kasi gusto po namin kayong tulungan na makaalis or maputol na sa pamilya nyo yung tinatawag nating poor cycle. Gusto po namin na mabigyan kayo ng tamang informasyon na ma-realize nyo na dapat putulin ko na yung cycle or yung poor cycle na nangyayari sa pamilya ko. Para pagdating ng panahon, maging maganda yung future ng bawat isa. Kasi lahat kami nakapag-prepare, lahat kami nakapaghanda para sa future. So now, sabi ko nga kanina, lahat yan is nasa desisyon mo. Ang gusto namin, ma-realize mo, maunawaan mo kung gaano ka-importante na maunawaan natin yung mga konsepto na tinuturo po namin sa inyo. And hopefully, na maitatak po natin ito sa mind natin at ma-realize natin kung gaano ka-importanteng makaalis dun sa poor cycle ng buhay po natin or ng pamilya po natin. Okay? And hopefully, naunawaan po natin to. And now, imaginein mo po, kung ikaw ngayon, ito imagine niyo po
Gusto mong putulin yung poor cycle sa pamilya mo at ikaw mismo sa sarili mo naghanda ka, nag-prepare ka, no? Ngayon pa lang, imaginein mo na meron ka ng preparation, may napaghahandaan ka na kung saan pagdating na nagkaroon ka na ng pamilya, maituro mo pa sa asawa mo, maituro mo sa mga anak mo na hanggang sa pagtanda natin, meron at meron tayong madudukot. Malamang, ganun din yung gagawin ng mga anak natin. Na kung saan, hindi na tayo aasa sa mga anak natin. Kasi meron na nga tayong na-prepare eh. Mula ngayon, na naunawaan mo, naintindihan mo to, nag-prepare ka, naghanda ka, nag-ipon ka, malamang pagtanda mo, hindi mo na kailangan umasa pa sa mga anak mo. At yung mga anak mo, malamang po, agad-agad, makakapaghanda na rin sila kasi hindi mo na kailangan humingi, hindi mo na kailangan umasa sa kanila. 'Di ba? At malaki na din yung maiipon nila hanggang sa mga susunod na generation nila, ganun at ganun din yung mangyayari. Just imagine kung gaano kaganda na meron tayong preparation, na meron tayong napaghahandaan at naituturo pa natin ito even sa mga anak po natin. Okay? Now, sabi ko nga po sa inyo, no, kahit anong estado natin sa buhay, kahit malaki ang sweldo natin, kahit maliit ang sweldo natin, kahit OFW ka, employee ka, business owner ka, self-employed ka man, seaman ka man, or kahit anong posisyon mo sa buhay, hindi ka po makakaligtas. Unang-una, kung ikaw yung tao na walang preparation na ginagawa ngayon, kahit OFW ka, kahit employee ka, kahit business owner ka pa, pero wala ka namang preparation na ginagawa para sa sarili mo at para sa pamilya mo, 100% mapupunta ka dun sa 87% ng mga tao ngayon na financially broke. That is the reality. Kaya kung mapapansin nyo, marami po sa mga OFW, marami po sa mga employee na after sumweldo, parang lumilipad lang ang sweldo. Kahit gaano pa kalaki, kung wala kang naipe-prepare, in the end of the day, financially broke ka pa din. Pero, kung ikaw yung tao na nakaintindi at alam mo kung paano mag-prepare, ito yung tinatawag natin na with preparation, or ikaw yung tao na merong preparation sa buhay mo, may savings ka, imagine mo, may investment ka, may educational fund ka, may life insurance ka or income replacement, may healthcare program ka, business fund, travel fund, ang malamang po, 100% you are financially secure. Kasi all aspect in your life is secure at meron kang naipe-prepare. Meron kang napaghahandaan. And the main focus is magkaroon ka ng investment program para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Diba? Maghanda ka. Mag-prepare ka. Paulit-ulit kong sinasabi kasi napaka-importante ng bagay na yon. Kasi hindi po natin alam yung mga pwedeng mangyari sa real life situation po natin. Hindi mo alam yung pwedeng mangyari bukas, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, at sa mga susunod na taon. Question, kailan ka pa magpe-prepare? Palilipasin mo na naman ba ang bawat oras? Na dapat
nung 5 years or 5 years in the past, dapat 10 years in the past na nagtatrabaho ka, nakapag-prepare ka na sana. Pero ngayon, nandito na naman yung opportunity, hindi mo na naman igagrab, ay hindi ko po alam ang mangyayari sa'yo 5 years, 10 years from now. Kasi ang dami na nating oras na sinayang, pero wala pa ring nangyayari sa atin. Kasi hindi natin ginrab yung mga opportunity na makapagbibigay sa atin ng tamang preparation sa buhay. Okay? And now, ano ba yung mga dapat nating i-prepare? And don't worry, kaya nga po kayo nandito kay IMG, kaya gusto po namin kayong tulungan. I-discuss po natin yan sa susunod na video na ipe-prepare ko para sa inyo. Pag-uusapan po natin yan. Yan yung tinatawag nating solid financial foundation na makakatulong sa atin sa buhay natin upang ma-prepare natin yung bagay na dapat nating i-prepare pagdating ng panahon. And again, question number 2, kailan tayo magsisimulang mag-prepare? Sabi ko nga sa inyo kanina, as soon as possible, if you want to prepare, mag-prepare ka na. Huwag mo nang sayangin yung oras na lilipas, huwag mo nang sayangin yung mga panahon na nawala na sa'yo. Ngayon, na nalaman mong napaka-importanting mag-prepare, you should be prepared. Kailangan mo nang mag-prepare. Okay? And hopefully, naunawaan mo, naintindihan mo kung gaano ka-importante sa buhay natin yung preparation. And syempre, sa tingin mo, sino-sino ang makakatulong sa'yo para makapag-prepare ka? Tingnan mo na lang yung mga barkada mo ngayon. Tingnan mo yung mga kasama mo ngayon. Tingnan mo yung pamilya mo ngayon. Sa tingin mo ba, makakatulong sila sa'yo para makuha mo yung mga goals mo sa buhay? Sa tingin mo ba, makakasama mo sila para ma-achieve mo yung mga pangarap mo sa buhay? Kaya po kami naandito para tulungan ka. Sabi ko nga kanina, nasimulan, mag-prepare ka. Kasi sa totoo lang, ang sarap isipin na meron kang community na tutulong sa iyong mag-ipon ka, mag-prepare ka, maghanda ka, ma-achieve mo yung mga goals mo, mag-growth ka in your finances. Ang sarap ng community na tutulungan ka makamit lahat ng mga yon. Ikaw na lang po ang iniintay. And hopefully, sabi ko nga sa inyo, nandito lang po kami para bigyan ka ng information, i-guide ka, tulungan ka, para makuha mo yung mga gusto mong financial freedom para sa future mo. Okay? Again, maraming salamat po sa pakikinig. And sana lahat ng itinuro ko po sa inyo maging aral at itatak po natin sa mind natin upang madala natin ito hindi lang para sa atin, kundi para sa pamilya natin. Once again, I'm Coach Russell Bernardo and hopefully na marami kang natutunan and see you on my next video. Bye-bye!